sa Tila Brigada. Tila Brigada. Brigada! Eto na mga kabrigada, Brigada Gabs, patuloy nating sinusubaybayan yung mga updates dyan sa International Criminal Court or ICC mga kabrigada. Abay, latest update Brigada Gabs. Ito palang ICC Pre-Trial Chamber 1. Abay, naglabas ng order mga kabrigada sa kanilang registry na i-open na yung linya para doon po sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. Ayan. Doon sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs, mga kabrigada ng Duterte administration. Ano bang ibig sabihin nun? Abay, binubuksan na yung linya mga kabrigada para makapag-register, para makapag-apply. Yung mga gusto na mag-witness, gusto magbigay ng kanilang mga impormasyon tungkol nga po dito sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, so parang bahagi ba yan parte ng pangangalap na nila ng mga ebidensya, ng mga statements para dun sa kumbagay kaso doon nga po sa ICC. Tama ka dyan, Brigada Gabs, yung submission ng mga application form, proof of identity ng mga complainants at mga witnesses. So yun yung update ngayon. Abay, ang tanong, handa na ba yung mga complainants, Ayan. yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK, mga kabrigada? Yun yung aalamin natin ngayon mga kabrigada sa grupong Rise Up. Ito po yung grupo na sumusuporta doon sa mga pamilya ng mga biktima ng human rights violation during the drug war ng Duterte administration. Oo, tsaka kung ano yung tulong na ibibigay nila sa mga EJK victims. Kasi alam naman natin, hindi naman kaya nilang mag-isa yun eh. Diba? Na hindi nila alam yung mga legalities, hindi nila alam yung step by step. Alamin ho natin yan mga kabrigada, paano ba yung ginagawang tulong ng Rise Up? Yan, nasa linya ng ating telepono mga kabrigada si Miss Robilyn Litaw, coordinator ng grupong Rise Up. Ma'am Robilyn, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Aha. Magandang umaga din po sa inyo. Yes, ma'am. Unang-una po, kumusta po yung tulong, yung koordinasyon po ninyo doon sa mga pamilya ng mga biktima na posibleng magiging witness, magbibigay ng kanilang mga testimonya doon po sa investigasyon ng ICC? Sa amin po, sa bahagi po ng Rise Up bilang Ecumenical Network of Church People and Human Rights Advocates, tuloy-tuloy po yung pagkakausap, pagpapaliwanag sa mga pamilya ng biktima. As early as 2018 po, nung kami ay nag-submit ng communication complaint, so panahon pa po ni Duterte ito, so may mga inuna pong matatapang na nanindigan po mga pamilya, at yun po ang nakapagsumiti na ng communication complaint since 2018. At ano nga po, tuloy-tuloy yung aming pagkakausap sa kanila. Sabi nga namin, mag-iisang dekada na itong ating paglaban, yung ating pakikibaka para sa katarungan. So, nasa ganun po kaming proseso. So, every now and then po, may pagpapaliwanag. At malaking bagay po ang tulong ng National Union of People's Lawyers. Kasi po, meron po kaming agreement sa kanila na servisyo legal na libre kasi wala naman po rin terming ano. So, mas ganun po yung nagiging proseso. So, sa bawat step po ay may gabay po kaming, nire-remind po kami at binibigyan kami ng guidelines ng NUPL in terms sa lalo na dito sa International Criminal Court na complaint. Opo. Dahil nga po dyan sa mga updates doon sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga pamilya ng mga biktima, yung mga complainants, naging subject po ng mga pag-atake, ng mga kritisismo galing doon po sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Paano po tinatanggap ng mga pamilya ng mga biktima itong ganitong mga pagbabanta, mga threats, online, ng mga taga-suporta naman ng dating Pangulo, Ma'am Robilyn? Opo, siyempre po natatakot at the same time po nagagalit, pero nandun po yung determinasyon na magpaliwanag. Kasi po, ang biktima po rito ay ang mga pamilya. Ang biktima po rito ay sila, yung mga kaanak nilang pinaslang, at hindi ang kampo ni Duterte. So yun po yung ano namin, kaya nakakalungkot, pero sabi nga namin, ito yung panahon na talagang tuloy-tuloy yung paliwanag. As early as 2018, nagkakaroon po ng pagkakataong magpaliwanag ang mga pamilya sa iba-ibang grupo. At ito na nga po, nung dumating yung talagang inaasam po ng mga pamilya yon. So nandun po yung
na-surprise na gano'ng kabilis, pero at the same time po, nandun yung kahandaan. Nga lang po, nakakalungkot, ito may mga paninira. So, yun po yung inaasikaso din po ngayon at nakikipagkonsulta rin po kami sa NUPL. Ano ba yung hakbang na dapat gawin itong kaugnay dito? Isa sa mga pangunahing motion, petisyon na sinusulong po ng kampo ng dating Pangulo, Ma'am Rubilin, yung pagkaloob ng ICC kay dating Pangulo Duterte na tinatawag na interim release para pansamantala makalaya habang kinakaharap ang kaso dyan sa ICC. Ano pong reaksyon nyo po dito sa mga kahilingan na ito, ma'am? Kami po, lalo na po ang pamilya, ay sabi nila, dapat tutulan natin yan. Kasi yung wala siya dito, ito na yung natatanggap na pambabas, online pa po yan. So, may mga talaga pong threat sa mga pamilya ng biktima. Nandun na nga siya sa ICC pero nararamdaman po, how much more kung mabigyan siya ng interim release. So yun po yung pinapahayag ng mga pamilya na sana ay hindi mabigyan, hindi mag-grant yun. Kasi nandun na nga siya, may due process nga siya. Sabi nga ng isang nanay, mga kaanak nga namin walang due process, basta na lang pinapatay. So yun po yung kanilang pahayag. Kaya yung interim release ay nakakabahala po yun kasi threat po ito sa mga tunay na biktima nitong war on drugs. Ayun sakto doon nang ho sana papunta yung tanong ko Hingan ko sana kayo na reaksyon doon nga po sa, siyempre ginigit na ho ng kanilang kampo na hindi nabigyan ng tawag ito, due process si dating Pangulong Duterte, nalabag daw ho yung kanyang karapatan at illegal itong arrest down na ginawa nga ho ng gobyerno ng Pilipinas. Kung na-monitor naman ho ninyo siguro, ito pong pagdinig ng komite ni Senadora Amy Anuha. So ano ho siguro yung mga masasabi ho ninyo dito po sa mga sinabi nila dito, pati nga ho nagkaroon pa ng Senate investigation, meron ho bang mga, kumbaga ba, reactions tayo na nakuha from families ng mga victims po ng EJK, Ms. Rubilin? Yun nga po yung sinasabi nila, lahat ng pagkakataon para makapagpaliwanag siya, para yung due process na ipinagkait niya sa pamilya, ay nararanasan niya ngayon. So, ano po talaga yung mga pamilya, nandun na nga, sabi ng isang nanay, nandun nga siya, ang ganda-ganda ng kalagayan niya, kami nandirito. Yung mga anak namin pinaslang na inaasahan namin na magiging kaagapay namin. So, yun po, pinatay na lang nila yung mga nanay na nawalan ng asawa, na breadwinner, na napilitang maghanap buhay, yung mga pamilyang naiwan, yung mga nanay na dati naman hindi naghahanap buhay. So, talagang kitang-kita po dito, at lalo na po nung lumabas yung survey, di ba, na malaking porsyento ng populasyon natin ay sumasang-ayon na talagang ipatupad yung pag-trial kay Duterte dito sa ICC. So, sana po, yun yung kasabi nga namin, ito yung panahon na matyagang magpaliwanag, ano ba talaga yung nangyari. At ang sinasabi rin po ng mga pamilya, magsasalita kami, dahil ayaw namin maranasan ito ng iba pang mga pamilya. Yung trauma na naranasan nila, yung takot, yung mga ganun po. Kaya sabi nga nila, kaya sila naninindigan at kaya sila nagsasalita. So hindi po biro yung tapang ng mga pamilya sa pagsasalita. Dahil kung hindi, hindi hahantong dito yung pagpapanagot. Yun naman po, panagutin siya. Sabi nga nila, sana humaba ang buhay ni Duterte para marinig niya, makita niya yung kamalian, yung nangyari sa ating bayan na ayaw na namin mangyari. Ito yung kanilang ulit-ulit na sinasabi pag nagtitipon po kami. Doon po sa previous interview po namin kay Atty. Nery Colmenares, Ma'am Rubilin, may binanggit siya doon na kinakonsider na magpadala ng mga complainants doon mismo sa ICC at pagtutulong-tulungan, yung pamasahe patungo doon. Kayo po ba dyan sa Rise Up, sa mga church-based organization, may mobilization po ba? May mga pagkilos po ba kayo para mabigyan ng suporta yung mga complainants na maaring dumalo ng personal doon po sa pagdinig sa ICC? Isa po yun sa pinaghahanda natin ng grupong Rise Up kasi kami naman po as ecumenical group. Dahil sa nakaraan din po, nagkaroon din kami ng representasyon sa United Nations. May mga ganun po, at least po may representatives. So, ang inaano po namin,
pinapacilitate po namin sa pamilya kung sino man yung pupunta ron, hindi nga personal yung pagdadala ng usapin, kundi yun ay dinadala niya yung mga biktima pa, yung maraming biktima pa ng paglabag sa karapatang pantao. So, kino-consider po yun, syempre po, malaking resource na kailangan doon at kailangan pong paghandaan. Paghandaan ng buo-buo, no? Hindi lamang yung gastusin, kundi yung paano ipapahayag at paano ipapakita yung paninindigan po ng mga pamilya na may hanap ng hustisya. Ayun. Mag-iis ng dekada na. So, yun po. Okay. Nasa ganun po kaming proseso. Thank you po. Kanina, Ms. Robelin, nabanggit ho ninyo na kumbaga ba, hindi nga naman talaga biro itong tapang, itong mga naulila, ito pong mga pamilya ng EJK victims. Pero, syempre, sa palagay ho natin, medyo mahaba-haba pang laban ito. Di ba, partner? Yun nga lang nasusunod na pagdinig sa Setyembre pa. So, may ilang buwan pa ito. Pero, kumustahin ho namin siguro yung yung estado ng mga pamilyang ito, yung moral ho nila, hanggang kailan ba sila magiging matapang, at ano ho yung mga suporta na ibibigay ho natin sa kanila para ipagtuloy-tuloy pa rin ho yung kanilang laban kahit umabot pa ito ng ilang taon, ito pong trial sa ICC, Ms. Robelin. Opo, yun naman, sabi nga nila, mag-iisang dekada na kami naghihintay ng justisya. Ano ba yung sinasabi 6 na buwan? So, ganun po. At sa bahagi naman po ng Rise Up, mula pa nung nagkaroon kami ng pagkakataon na nagbigay ng tiwala sa amin ng pamilya, may mga gawain po kami na nagpapatuloy na makapagpaliwanag pa. Nagkakaroon po kami ng human rights education, yung community-based, tapos yung panahon ng COVID, may mga naging pagtitipon po kami na sinasabi namin kumustahan at pag-aaral na din ang kalagayan ng lipunan. At ang kung may man po dito nakita naming advantage sa mga pamilya, nakita po nila na hindi lamang war on drugs ang suliranin ng ating bayan, kundi mga kaakibat pang mga suliranin. Kaya nagkakaroon din po kami ng pagkakataon kasi as a ecumenical network, nakakadaot ang palad din nila ibang organisasyon. So nalalaman nila, ay, hindi lang pala kami ang pinapaslan, hindi lang pala kami ang nilalabag ng karapatan. Itong mga manggagawa, itong mga magsasaka, itong mga human rights advocates. So mula po noong 2016 at hanggang ngayon po, meron kami mga ganong gawain na sa tingin po namin ay nakakatulong sa mga pamilya na makita pa at makanindigan sila. Kaya ganun din po yung tapang nila na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Ayan. Talon lang ako ng konti, Ms. Robelin, hingan lang sana namin kayo ng reaksyon dito sa plano, actually ongoing na nga yung process ni former presidential spokesperson Harry Roque na mag-apply nga ho ng asylum doon po sa the Netherlands. Baka mahingan ho namin kayo dito ng reaksyon, Ms. Robelin. Ang sinasabi po namin dyan, ang biktima po sa usapin na ito ay mga pamilya na namatayan. At si Harry Roque, hindi po namin siya nakikitang biktima dito. So, yun po yung masasabi namin. Ang tunay na biktima rito ay ang mga pamilya na namatayan na hanggang ngayon ay umahanap ng justisya, na hanggang ngayon ay naghahanap ng paraan para sila ay mabuhay, para makapagpatuloy. At si Ginoong Harry Roque to ay ako po sa palagay ko hindi siya biktima rito. Naghahanap siya ng palusot para maiwasan niya yung kinakaharap niya dito sa Pilipinas. So, sabi nga po ni Congresswoman Arlene Brosas, umuwi na siya dito, harapin niya yung kaso niya dito kaysa nandoon siya na sabi nga, mukhang di naman din siya kasama dun sa team ng Duterte. So, yun po. So, sana makita niya yun at manindigan siya tulad ng mga pamilya na kahit natatakot, na kahit walang rekurso, na kahit patuloy na paghahanap para mabuhay, pero nandun yung tapang at yung paninindigan na maghanap ng hustisya at mapanagot kung sino man yung dapat managot dito. Yun po. Okay. Sige po. With that, Ms. Robelin, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At syempre, kumbaga ba, prayers din ho ang aming pinaabot dito po sa mga nauliran ng EJK para ho sa kanilang mahaba-haba pang laban na susuungin. Maraming salamat po, Ms. Robelin. Maraming salamat po. At sana po laging nandyan kayo para sa mga tinig ng biktima. Salamat po. Hindi ho kami mawawala ho. Ay, salamat po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi